Alright, so magandang hapon po sa bawat isa sa atin at magkakaroon po tayo ng daily words of encouragement. Nandito pa rin po kami sa Batak City ngayon sapagkat mayroon pa po kaming necrological service bukas. Nagaganapin sa Magsingal, yung kapatid ni Pastor Andy de la Cruz. And nandito po kami sa Hidden Paradise ngayon sapagkat mayroong fellowship yung mga mothers at mga anak nila yung nag-aaral po sa church, yung Little Feet Learning Center. And sinama po kami dito. Alright, so para po sa ating daily words of encouragement sa John chapter 1 verse 12, tayo muna po yung manalangin. Dakilang Diyos, amang banal, pagpalain niyo po ang aming pag-aaralan ng inyong salita, naway may matutunan kami at muli ma-encourage sa inyong salita. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Sa John chapter 1 verse 12, very familiar passage in the Bible. Sabi doon ay sa 11 po muna, and he came to his own, and his own received him not. Verse 12, but as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. So, nung pumarito po ang Panginoong Jesucristo, primarily para po sa mga Jewish people, at para po sa kanila. Alright, pero nung pumunta po ang ating Panginoon sa mga Jewish people, ay he came to his own and his own received him not, sabi ng Bible. Hindi po siya tinanggap. In other words, rineject po siya at hindi po siya dinispise po ang ating Panginoon at hindi siya tinanggap sa kanyang piniling bayan ng Israel. Kaya nga sabi ng verse 12, but as many as receive him. So, nag-open po ang gospel para sa lahat ng mga tao. Hindi na lang po Hudyo, kundi kahit sa Gentile world, na tinatawag. Okay? So, and he came into his own, and his own receive him not, but as many as receive him, to them gave he power to become the sons of God. So ang gospel na po ay hindi na po lang para sa mga Jewish people, kundi para sa Gentile nation na rin po. At sabi ng Bible, sino mang tumanggap sa kanya ay pinagkalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos. Diba? Hindi niya sinabing sino man ang mabait, hindi niya sinabing sino man ang mabuti, hindi niya sinabing sino man ang nagsisimba, hindi niya rin po sinabing sino man ang nagpipinitensya, nagpapako sa cross, or gumawa ng kabutihan. Diba? Ang sabi niya, ang sino mang tumanggap. 'Di ba? So sino mang tumanggap. Kaya nga po kahit wala pong relihiyon ng isang tao, kung tunay na tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo yan, ay naging anak ng Diyos. At parang yung magnanakaw sa krus ng Kalbaryo. Sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pag nasa paraiso ka na. Ang sagot ng Diyos sa kanya, ngayong ding araw na to kasasamahin kita sa paraiso. Alright? So, ayan po ang pagpapakita ng pananampalataya at pagtanggap sa ating Panginoon bilang sariling tagapagligtas. At naging anak po siya ng Diyos. Yung thief in the cross na yun na nasa kanan. Ayon sa John 1:12, ang sino mang tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. At sa lahat ng nananampalataya sa Kanya, and to them who believe on His name, sabi po ng Biblia. Kaya alam niyo po, magsesemana Santa na po, no, sabi nga nila, Semana Santa, may libot-libot na po sa next month. Nag-uumpisa na rin po yung mga libot ngayon . Tsaka may mga passion na po ngayon na tayo po ay naririnig. Pero nakakalungkot po, hindi nila na uunawaan bakit nila ginagawa yan. Alam niyo po, ang pinakakadahilanan yan ay noong iniligtas po tayo ng Panginoon at tayo ay naging anak ng Diyos sapagkat tinanggap natin siya bilang tagapagligtas according sa ating text na binasa sa John 1:12. Di ba? Kaya napakasaya po natin . Bakit? Naging anak tayo ng Diyos. Bagamat para sa Hudyo talaga ang pinunta ng Panginoong Jesus, pero nadamay po tayo kasi nung pumunta siya doon, He came to His own, but His own received Him not, but as many as receive. Lahat na po ng sumasampalataya, tumatanggap sa Panginoon, sila na ay naging anak ng Diyos. Akalaan niyo po yan. Una, kung anak ka ng Diyos, uuwi ka sa tahanan ng Diyos sa langit. Parang isang tao, pag lumabas siya ng bahay, uuwi sa kanyang tahanan. Okay? Sa langit din po tayo kasi anak tayo ng Diyos. Pangalawa, kung anak ka ng Diyos,
Joint heir with Christ, sabi ng Biblia. Tagapagmana kakasama ng Panginoong Hesukristo. At kung anak ka ng Diyos, namumuhay ka, akalain mo namumuhay ka sa pamilya ng Diyos sa lupang ito. So, ang Diyos natin mayaman eh. Ang Diyos natin makapangyarihan. Ang Diyos natin hindi nagpapabaya. Siya rin ang Ama natin, God the Father. Di ba? Kaya nga napaka-privilege po natin mga Kristiyano na tumanggap sa ating Panginoon bilang sariling tagapagligtas sapagkat tayo po ay nakakilala sa Kanya bilang tagapagligtas. Kaya tayo naging anak. Kaya huwag po kayong malungkot sa buhay na ito. Marami tayong problema pero pwede tayong maging masaya kasi kasama natin ang Diyos. Di ba? Kung akalain mo anak ka ng Diyos, malungkot ka. Sa langit ka pupunta, malungkot ka. Di ba? May mansong ka dun, malungkot ka. Hindi dapat. Dapat kahit gaano man ang pinagdadaanan natin, lagi mong alalahanin, anak ka ng Diyos. Bakit? Tinanggap mo siya, John 1:12, di ba? At kung anak ka ng Diyos, napakasayang pamilya yan ng Diyos. Kasama mo siya all the time. Di ba? We can enjoy life. Alam niyo, may kasabihan nga God didn't give us life. Or hindi tayo binigyan ng Diyos ng material para ma-enjoy natin ang buhay. Kundi binigyan tayo ng buhay para ma-enjoy natin yung material. Huwag niyong gagawing baliktad po yun. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng material na bagay para tayo mag-enjoy. Kundi binigyan niya tayo ng buhay para ma-enjoy natin ang mga pinagkakaloob ng Panginoon na material. Alright? So, Diyos natin siya. Anak tayo eh. See? Again, salamat sa Panginoon because we understand that our salvation is not by works, but it is the grace of God through faith. That not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Ephesians 2:8 and 9. So, salamat sa Panginoon. Napaka-pribilehiyo po natin out of 8 billion people around the world. Maraming tumatanggi sa Panginoon. Maraming nire-reject ang ebanghelyo ng Panginoon. Pero nung tayo po ay nakapakinig ng ebanghelyo, ay sinampalatayanan natin siya, namatay, nilibing at nabuhay na magmuli. At tinanggap natin siya bilang tagapagligtas. Kaya tayo naging anak. See? So napakasayang buhay, wala tayong hindi natin kinakatakutan ng kamatayan sapagkat alam natin na sa langit ang ating tungo pagkatapos ng buhay na ito. So magalak po tayo at punong-puno dapat tayo ng pag-asa sa buhay, di ba? Kasiyahan at merong peace of mind sa anumang nangyayaring kaguluhan sa mundo, giyera sa Middle East, kung ano man. Basta alam mong anak ka ng Diyos, ay wala tayong magagawa sa nangyayari sa labas. Pero alam natin, sa langit tayo pupunta. Di ba? At kasama natin ang Diyos araw-araw. Alright, so tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po lahat ng nakikinig sa mga sila naroon, 10 ng kanilang pamilya. I-bless niyo po ang mga nakikinig sa iba-ibang lugar at patuloy niyo silang pagpalain, Panginoon, lumago spiritual at makita nila ang mga pagpapala ninyo para sa kanilang buhay, pamilya. Nag-uumpisa po yan simula nung kami naging anak ng Diyos. As long as we are following your will in our lives, ay makikita namin ang inyong biyaya. Kaya tulungan niyo po kami maging masunurin po sa inyo, Panginoon. Salamat sa kaligtasan, salamat bilang na naging anak niyo po kami at ang aming tahanan ay inyong tahanan sa langit, kaya salamat. At pinupuri ka namin, we understand the real reason bakit may Holy Week, Panginoon, that is to save our soul. And thank God because we are saved. Kayo pong mag-bless muli sa lahat ng nakikinig. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So muli, magandang gabi sa lahat ng sa atin po. At Kuya Mark Anthony Silak from Batak City, of course. And ganun din po sa iba-iba pang makikinig sa Pangasinan, sa Bulacan, Pampanga, Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa Candon, sa Korea, sa Asia at sa Amerika. Ang Diyos po ang magpala sa inyong lahat. Alright, so God bless po. At muli, nandito po kami sa Hidden Paradise ngayon. Dito po sa Poway, Ilocos Norte. At meron pong Get Together Fellowship, ang Little Fit Learning Center. Yan po sila, nagsiswimming po sila. Alright? So maganda rin po dito sa lugar na ito sa Poway, Ilocos Norte, Hidden Paradise. Muli, magandang hapon po sa bawat isa. See you on the next episode of our Daily Words of Encouragement. God bless you all. I love you all.